May naggapo sa isang tuta sa puno at iniwan ng isang mensahe. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mensaheng yon. Nakaupo ang munting tuta, nanginginig, ang katawan niya dikit na dikit sa puno na para bang gusto na lang niyang mawala sa loob nito. Ang makapal na lubid ay bumaon sa kanyang maliit at maitim na may kulay kape na katawan, sobrang higpit kaya nagkulubot ang balat sa ilalim nito. Bahagya lang ang pag-angat ng kanyang dibdib sa bawat hinga. Ang isa niyang unahang paa ay nakabaluktot ng hindi natural, parang matagal na siyang sumuko sa paggalaw o paghahanap ng ginhawa. Hinahampas ng hangin ang isang piraso ng papel na may guhit at bahagyang punit, nakadikit sa puno sa itaas niya. Halos mahulog na ito, may sulat ng itim na pentel pen, pero hindi ko agad kayang basahin. Lahat ng pansin ko ay nasa aso. "Uy, munting tuta," mahina kong sabi habang lumalapit. "Ligtas ka na, nakikita kita." Tumingin siya sa akin at doon ko napansin, namamaga at magaspang ang balahibo sa paligid ng lubid. Lumuhod ako sa lupa at sinubukang luwagan ng buhol, pero sobrang higpit. Parang sinadya talagang higpitan ng todo. Hindi lang leeg niya ang may lubid. Umikot din ito sa ilalim ng tiyan at sa ibabaw ng mga paa, nakabalot sa paraang hindi siya makagalaw. Dahan-dahan kong hinila. Walang gumalaw. Sinubukan ko ulit, nadulas lang ang mga kamay ko. Wala akong matalim na bagay. Walang susi, walang blade, walang kahit anong gamit. Kamay ko lang at lumalalim na kaba sa dibdib. "Sige na, please!" bulong ko habang humihila muli. Pero ang tanging nagawa ko lang ay mapasigaw siya sa sakit, mahina pero ramdam. Agad akong tumigil, kumakabog ang dibdib. "Pasensya na, mahal kong aso." At doon ako tinamaan, galit, bigla matindi. Paano nagagawang tingnan ng isang tao ang aso at sabihing okay lang to? Sino ang gumagawa nito at basta na lang umaalis? Tumayo ako. Nanginginig ang mga daliri habang kinukuha ang telepono at tinawagan ang animal rescue. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi kung nasaan kami. Pagkababa, umupo ulit ako sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero sapat para malaman niyang hindi siya nag-iisa. May dumaan na jogger makalipas ang ilang minuto. Bata, matangkad, may earphones at pawis. Huminto siya, kinuha ang phone at kumuha ng litrato. "Yun lang, kawawa naman," sabi niya na parang wala lang at tumakbo ulit. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala, nakanganga. Gusto kong sumigaw pero imbes, tumingin ako sa tuta. "Hindi ka lang kwento sa social media," bulong ko. "Hindi ka lang post na lalagpasan ng mga tao." Gumagalaw pa rin ng bahagya ang papel sa itaas niya. Pinilit kong basahin. Pangalan niya ay Toby. Hindi ko na kayang alagaan. Pakiusap, maging mahinahon kayo. Mahilig siya sa tao. Hindi ko pa alam noon kung paano babaguhin ni Toby ang buhay ko o kung ano-ano na ang naranasan niya. Dumating ang van ng rescue team, mga 15 minuto matapos akong tumawag. Pero para sa akin, parang isang buong araw. Hindi ako gumalaw sa damuhan. Nakaupo lang ako, nakatawid ang mga paa, pinapanood ang bawat panginginig sa kanyang katawan. Pangalan niya ay Toby. Parang ang bigat pakinggan para sa isang asong takot na takot, pero siguro kaya nga bagay. Matatag ang tunog at sa mga oras na yun lang ang meron siya. Bumaba sa van ang isang babae. Lucia ang pangalan niya, galing siya sa shelter ng bayan. Umupo siya sa tabi ko, tahimik, walang tanong. Tiningnan lang ang lubid. Pagod na buntong hininga lang ang sinagot niya. "May gamit ako para diyan," sabi niya at kinuha ang maliit na blade mula sa pouch niya. Napigil ang hininga ko, pati si Toby. Pero dahan-dahan si Lucia ipinasok ang blade sa ilalim ng lubid at ginupit ito unti-unti hanggang sa tuluyang maputol. Hindi tumakbo si Toby, basta lang siya bumagsak ng marahan sa puno, parang nakalimutan na ng katawan niya kung paano gumalaw. Inilapit ko ulit ang kamay ko. Mas maingat ngayon, bukas ang palad. "Ayos ka na," mahinang sabi ko. Hindi siya umatras. Sapat na yon. Uhaw na uhaw siya,
bulong ni Lucia, at mukhang matagal nang di nakakain. Pero wala akong nakikitang sugat, malaking bagay na yon. Marahang isinuot niya ang tali sa leeg ni Toby at naghintay. Hindi siya pumalag. Tumayo siya dahan-dahan, parang bawat bahagi ng katawan niya ay gising palang muli at humakbang ng marahan papunta sa direksyon ko. "Gusto mo bang sumama sa amin?" tanong ni Lucia. "Dadalhin namin siya sa vet para ma-check." Tumango agad ako, hindi ko kayang iwan siya. Tahimik ang biyahe. Inihimlay ni Toby ang ulo niya sa hita ko, kalahating nakapikit ang mga mata, ang buntot nakabaluktot sa ilalim niya. Hawak ko ang likod niya buong oras, umaasang kahit papano mas ligtas ang pakiramdam niya. Maliwanag sa shelter pero nakakabingi. Tahol dito, sigaw doon, mga pinto nagsasara. Para sa isang asong iniwan sa katahimikan, parang gulo lahat. Pagpasok pa lang namin, dumikit agad siya sa akin. May sumigaw mula sa likod, kailangan niyang ilagay sa kwarentina. Hindi ko alam kung may bakuna na siya. Mabilis kong sagot, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Nakita ko siya sa isang pampublikong parke, may iniwang sulat. Maingat nilang inakay si Toby, papalayo, pero bawat hakbang na hindi ako kasama ay parang tali na unti-unting hinihila ang dibdib ko. Pakiramdam ko'y may kulang sa mga kamay ko. Pagliko ko paalis, napatingin ulit ako pabalik. Nakatitig pa rin siya sa akin, malalaking matang puno ng tanong, tahimik na nagmamakaawang wag ko siyang iwan. Sinabi ko sa sarili kong guni-guni lang yon, naligtas na siya ngayon. Pero habang papalapit ako sa kotse, alam ko na babalik ako. Hindi pa ako handang bitiwan si Toby, at sa kaibuturan ng puso ko, nararamdaman kong hindi rin siya handang bitiwan ako. Nang gabing yon, hindi ako dinalaw ng antok. Sa bawat pagsara ng mga mata ko, paulit-ulit lang ang eksena. Siya nakagapos, nanginginig, nakatitig sa akin na parang may tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko matigil ang pag-iisip tungkol sa shelter, tungkol sa iniwan ko siya roon. Sinabi ko sa sarili ko na inaalagaan na siya ngayon. May pagkain, may silong, may nagbabantay sa kanya. Pero parang may mali. May boses sa loob ko na nagsasabing may iniwan akong mahalaga. Malapit ng maghating gabi, tumayo ako, nagpakulo ng tsaa na hindi ko naman nainom at umupo mag-isa sa mesa ng kusina. Tinitigan ko ang gusot na papel na ibinigay ng staff sa shelter. Pangalan niya ay Toby. Hindi ko na kayang alagaan, pakiusap, maging mabait, mahilig siya sa tao. Paulit-ulit umiikot sa isip ko ang mga salitang yon, parang bulong na naging sugat. Pagsapit ng umaga, desidido na ako. Dumating ako sa shelter kasabay ng pagbukas ng mga pinto. Ngumiti ang dalagang receptionist, profesional, pero may init. "Nandito ka para kay Toby." "Oo," mabilis kong sagot. "Gusto ko lang sana siyang kamustahin. Baka pwedeng makasama siya kahit sandali kung pwede lang." Bahagya siyang tumango at tumingin sa likod niya. Tingnan ko kung anong magagawa ko. Maya-maya, dinala ako sa isang tahimik na silid. Sa kabila ng salaming pinto, nandoon si Toby, nakakulubot sa isang kumot. Mas malinis na siya ngayon, mas kalmado ang hitsura, pero may kung anong sa ayos ng katawan niya na nagsasabing hindi pa rin siya panatag. Doon niya ako napansin, hindi siya tumahol o tumakbo, dahan-dahan lang siyang tumayo at tumitig. Pumasok ako at umupo sa dulo ng silid, hindi nagsalita, naghintay kung maaalala niya pa ako. Naalala niya, lumapit siya, mabagal ang bawat hakbang, humiga sa tabi ko at dahan-dahang ipinatong ang ulo niya sa hita ko. Sapat na yon, bumigay ang puso ko. "Ako si Sarah," mahinang sabi ko habang hinahaplos ang malambot niyang balahibo. At pakiramdam ko may hindi pa tayong tapos. Nanatili ako roon ng tila walang katapusan, pinakikinggan lang ang hininga niya, ramdam ang bigat ng katawan niyang nakasandal sa akin. Sa huli, tumayo ako at humingi ng kausap sa tagapamahala. May bagay akong kailangang malaman. Ano ang susunod na proseso? Pwede bang ipa-foster muna siya? Tumingin siya mula sa mga tala niya. Ayon sa batas, kailangan muna niyang manatili rito ng 7 araw sakaling may mag-claim sa kanya. Pagkatapos nun, maaari na siyang ipa-foster o ipaampon.
7 araw, parang habang buhay, ibinigay ko lahat ng paraan para makontak ako, telepono, email, lahat. Pakiusap! Mahina kong sabi, puno ng tensyon ng boses, i-update niyo ako. Habang lumalakad paalis, tumingin ako sa huling pagkakataon. Nasa bintana si Toby nakatitig sa akin, nakaurong ang mga tenga, naghihintay. Ang mga sumunod na araw ay parang walang katapusan. Pumasok ako sa trabaho, nakipagkita sa mga kliyente, naglakad sa mga hardin na ako mismo ang nagdisenyo, kunwaring interesado sa lupa at sprinkler. Pero ang isip ko, nandun pa rin sa shelter sa likod ng salamin kasama ng mga matang yon. Tuwing gabi, tumatawag ako sa shelter. Alam kong walang magbabago bago dumaan ng 7 araw, pero tumatawag pa rin ako. May balita kay Toby? Nasa holding pa rin. May naghahanap na ba sa kanya? Wala pa. Sa bawat pagtatapos ng tawag, sabay ang ginhawa at kaba. Ginhawa dahil walang umaangkin sa kanya. Kaba dahil baka wala na talagang darating para sa kanya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka hindi malinaw ang iniisip ko. Wala naman akong kailangan sa buhay ko ngayon. Tahimik na, ayos na, walang tahol, walang balahibo, walang abala. At kahit ganon, tuwing binubuksan ko ang pinto ng bahay at pumapasok, parang mali ang katahimikan. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol kay Toby. Hindi sa mga kaibigan ko, ni sa kapatid kong babae. Pakiramdam ko'y masyado itong marupok para ipaliwanag, na parang kapag sinabi ko ng malakas, bigla na lang itong maglalaho. Sa 5 gabi na naginip ako, nakatali pa rin si Toby, pero sa panaginip, ako na ang may hawak ng lubid. Sinubukan kong luwagan ito, pero bawat buhol na hawakan ko ay lalong humihigpit. Tinitigan lang niya ako, kalma, puno ng tiwalat. Nagising akong umiiyak. Kinabukasan, hindi na ako naghintay ng kape o almusal. Kinuha ko ang susi, sumakay sa kotse, at dumiretso sa shelter. Kailangan ko siyang makita, agad kong sabi pagpasok, bago pa man nila ako paalalahanan tungkol sa oras ng pagbisita. Dinala nila ako sa kanya at sa pagkakataong ito, pagtagpo pa lang ng mga mata namin. Kumilos na ang buntot niya, isang mahinang galaw, parang sinasabi niyang, talagang bumalik ka. Umupo ako sa sahig at agad siyang sumandal sa akin, parang normal lang, parang ganito na kami palagi. May kung anong nagbago sa loob ko, kumalma. Hindi ito kasama sa plano, bulong ko sa kanya, hindi ako dapat ma-attach. Pero ang totoo, nahulog na ako. Hindi ko kailanman naisip na maging isang ina, wala sa plano ko. Pero habang nakaupo ako roon, katabi ang maliit na tuta ng German Shepherd na nakasiksik sa akin na parang ako lang ang ligtas na mundo niya, lahat ay biglang naging malinaw. Ang pagmamahal, hindi humihingi ng pahintulot. Dumarating ito ng tahimik, walang babala. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang takot na tuta, iniwan na may kasamang sulat at wala ng iba pa. Sa 7 araw, dumating ang tawag. Si Daniela ito mula sa shelter. Wala pa ring nagkiklaim sa kanya. Handa na siya para ipa-foster o ipaampon kung interesado ka pa rin. Hindi ko na siya pinatapos. Oo, agad kong sabi. Papunta na ako. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang coat ko. Hindi ko na inayos ang buhok o nag-empake ng kahit ano para sa kanya. Basta ako'y nagmaneho. Habang nasa biyahe, paulit-ulit kong iniisip, paano kung hindi na niya ako naaalala? Paano kung iba ang ibig sabihin nito sa kanya kumpara sa akin? Pero nang inilabas siya at nakita niya ako, kumampay ang buntot niya ng mabagal, puno ng pag-asa. Hindi sabik, hindi sigurado, pero sapat na. Medyo sarado pa rin siya, mahinang sabi ni Daniela. Kailangan niya ng panahon bago magbukas. Okay lang, sagot ko, nakaluhod na. Kahit gaano pa katagal, hihintayin ko. Inabot niya sa akin ang tali. Yun na yun! Lumapit si Toby sa tabi ko nang walang pag-aatubili. Parang 100 beses na naming ginawa ito. Hindi siya humila, hindi siya pumalag. Tahimik lang siyang nanatili sa tabi ko.
Sa kotse, umupo siya sa katabing upuan, nakatingin sa harapan parang kalmadong pasahero. Sa isang sandali, tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Hindi sa kalsada, hindi sa langit, sa akin. Handa ka na ba? Mahina kong tanong. Kasi ako, sa tingin ko, handa na. Sa bahay, inilatag ko ang lumang kumot sa sahig at pinuno ang isang mangkok ng tubig. Wala akong nabili para sa aso. Parang malas kapag masyadong pinaplano na baka mawala ang lahat kapag inasikaso agad. Dahan-dahang pumasok si Toby, amoy-amoy ang sahig, nakaurong ang mga tenga. Inikot niya ang buong apartment, walang tahol, walang iyak, tahimik lang na pagmamasid. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit siya sa sofa kung saan ako nakaupo. Humiga sa tabi ng mga paa ko at bumuntong hininga, malalim, mabagal. Doon ko talaga naramdaman, hindi lang siya narito, nararapat siyang narito, sa espasyong ito, sa buhay na ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nag-text ako sa kapatid ko. Umampon ako ng tuta, pangalan niya si Toby, natagpuan ko siyang nakatali. Hindi mo mai-imagine kung gaano siya ka-espesyal. Sinamahan ko ng litrato, nakatulog siya sa carpet, nakapatong ang ulo sa isang paa, hindi pantay ang mga tenga at ang mga paa niya'y nakakulubot sa ilalim. Sumagot siya, ilang minuto lang ang lumipas. Ikaw naman talaga yung laging hindi kayang umiwas. Buti na lang ikaw ang nakakita sa kanya. Tiningnan ko si Toby, ligtas sa gitna ng katahimikan sa pagitan ng dalawang sirang kwento na unti-unting naghihilom. Hindi na pakiramdam ko'y hungkag ang bahay at hindi na rin ako nag-iisa. Kinabukasan ng umaga may kumatok, si Daniela. Nakatayo sa pintuan ko, may hawak na clipboard at may kaba sa mukha. Pasensya na talaga, sabi niya, pero may nangyaring kalituhan. Parang bumagsak ang sikmura ko. Pumasok siya at maingat akong pinaupo. Sumilip si Toby mula sa likod ng mga binti ko. Nakaangat ang mga tenga. Pinagmamasdan siya. Akala namin ayos na ang lahat, paliwanag ni Daniela. Pero dahil hindi siya dinala ng opisyal, kailangan naming maghintay ng 8 buong araw. Hindi 7, isang gabi pa sa pangangalaga namin. Tinitigan ko siya. Gusto niyong isauli ko siya. Nag-aatubili siya. Hanggang bukas lang, alituntunin kasi. Kung sakaling may lumapit sa huling sandali, kailangan naming handa. Hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi. Masyado nang malakas ang tibok ng puso ko. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang tunog ni Toby, isang halos di marinig na iyak, parang may tanong. Hindi ko kayang gawin yon sa kanya, bulong ko. Hindi ngayon, hindi kapag nagsisimula na siyang maniwala na ligtas na siya. Dahan-dahang tumango si Daniela, may sakit sa mga mata. Ayoko rin, pero mahigpit talaga ang patakaran. Tiningnan ko si Toby, nakaupo na siya noon, hindi gumagalaw, tinititigan ako, parang alam niyang may hindi tama. Babalik ako bukas, mahina akong sabi habang yumuko upang tumapat sa kanyang mga mata. Pangako. Pero nang inabot ko ang tali, umatras siya. Hindi biglaan kundi dahan-dahan, parang naalala niya ang pakiramdam ng muling maiwan. At doon ako tuluyang nadurog. Paano kung manatili ako sa kanya? Tanong ko kay Daniela. Lumabas ang mga salita bago ko pa man mapigilan. Ngayon lang, hindi ko siya iuuwi. Pero, pwede ba akong manatili dito kasama niya? Napatingin siya sa akin, nagulat. Medyo, hindi karaniwan yan, sabi niya. Pero hahanap ako ng paraan. Inihanda nila ang isang maliit na silid, may malambot na ilaw at kumot na nakatiklop. Walang ingay, walang kulungan, maluwag lang na espasyo. Umupo ako sa sahig. Lumapit si Toby sa akin na parang walang pag-aalinlangan. Sumandal siya sa akin na para bang hindi kami kailaman nagkahiwalay. Iba ang takbo ng oras sa silid na yon. Nag-check ako ng email, sumagot ng ilang mensahe. Pero hindi ko inalis ang kamay ko sa balahibo niya. Ni isang saglit, isang batang staff ang sumilip bandang hapon. Andito ka pa rin? Tumango ako. Kailangan niyang maramdaman na may taong hindi aalis.
Ngumiti siya. Wala pa kaming nakitang ganyang ginawa dati. Hindi siya katulad ng iba, sagot ko. Pagsapit ng gabi, lumuhod ako sa tabi niya. Isang gabi na lang, ha? Medyo napahinto ang boses ko. Hindi siya gumalaw. Pero nang tumayo ako, ipinatong niya ang ulo niya sa binti ko saglit bago muling humiga. Bukas, bulong ko. Bukas, uuwi na tayo. Nang gabing yon, masyadong tahimik ang bahay. Umupo ako sa kama, nakatingala sa kisame. Naghihintay ng mga tunog na wala naman, walang kaluskos ng mga paa, walang buntong hininga mula sa sahig. Tanging tiktak ng orasan, 2:14, 3:7, 4:58. Pagsikat ng araw, nakabihis na ako, nasa labas na ng bahay at nasa parking lot ng shelter 15 minuto bago magbukas. Naglalakad-lakad ako na parang batang naghihintay sa pagbukas ng toy store. Pagbukas ng pinto, nandoon si Daniela. Makikita sa mukha niya ang sagot. Handa na siya. Ang dalawang salitang yon ay tila pagsikat ng araw sa dibdib ko. Dinala nila ako sa parehong tahimik na silid. Nakaupo na si Toby sa may pinto, parang buong gabi siyang naghintay. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. Kumampay ang buntot niya, hindi aligaga, hindi takot, kundi may tiwala at tuwang tahimik. Pagkatapos tumahol siya, isang beses lang, mahina, parang may tanong, "Ikaw ba talaga ulit ito?" Lumuhod ako agad. "Oh baby, ako to, at sa pagkakataong ito uuwi na tayo." Tumakbo siya papunta sa akin, nadulas pa ng kaunti sa tiles habang buong katawan niyang isinandal sa dibdib ko na parabang ako na lang ang natitirang matatag sa mundo. Tahimik na pinanood ng mga staff sa shelter. Isa sa kanila, pinunasan ang pisngi. Nilagdaan namin ng mga papeles. Inabot nila sa akin ang isang folder, medical record niya at tala tungkol sa edad niya. 4 na buwan, sanggol pa, kinuha ko ang kwelyo na ilang araw ko nang nabili, yung hindi ko magamit dahil takot akong umasa. May maliit na silver tag, Toby. Kung matagpuan tawagan si Sarah, isinuot ko ito at magkasabay kaming lumabas ng gusali. Walang hila, walang pag-aalinlangan, basta dalawang nilalang na alam kung saan talaga sila dapat. Sa kotse, umupo si Toby sa passenger seat na parang sanay na siya. Pero sa pagkakataong ito, humilata siya ng buo. Pinayagan ang katawan niyang magpahinga. Bitawan ang bigat. Yun ang tiwala, tahimik, buo. Binuksan ko ang radyo, isang malumanay na awit ang pumuno sa kotse. "Naniniwala ka ba?" Tanong ko sulyap sa kanya. "Akin ka na talaga at akin ka rin." Pagdating sa bahay, pinauna ko siyang pumasok. Huminto siya, naamoy ang paligid, tapos tumingin sa akin, hindi na may pag-aalinlangan kundi may katahimikan. Parang naalala niya, nang gabing yun, humiga siya na ang ulo ay nakapatong sa paa ko at alam ko mula ulo hanggang puso na ang katahimikan sa bahay ay hindi na muling magiging hungkag. Ang mga sumunod na araw, hindi dramatiko, simple lang, banayad, bago. Mabilis siyang naka-adjust. Natagpuan ang pwesto kung saan tumatama ang araw malapit sa pintuan. Inangkin ang kanto ng sofa para sa baba niya. Natutunan kung saan nakatago ang treats. Pero ang tumatak sa akin ay yung mga tahimik na bagay. Ang paraan ng pagsunod niya sa bawat kwarto, hindi dahil takot siya, kundi dahil gusto niyang laging malapit. Ang paraan ng pakikinig niya sa tuwing nagsasalita ako, ang pag-ikot ng tenga niya, bahagyang pag-iling ng ulo, parang tinatandaan ang boses ko. Ang bigat ng katawan niyang ipinapahinga niya sa akin sa tuwing nauupo ako, na parang ako ang kanyang angkla. At baka siya rin ang akin. Hindi sumisigaw ang koneksyon namin, bumubulong ito at nananatili. Isang hapon napansin kong nakatayo si Toby sa hallway, nakatitig sa salamin sa kwarto. Tumahol siya ng isang beses tapos lumingon sa akin, nagtataka. Parang hindi niya sigurado kung sino ang nasa refleksyon. Lumuhod ako sa tabi niya, marahang hinaplos ang likod niya at bumulong habang nakangiti. "Ikaw yan, mahal," ganyan ang itsura ng tapang. Ilang araw matapos yon, dinala ko siya sa vet para sa unang totoong check-up. Medyo kaba siya sa simula, nakaurong ang tenga, nakatago ang buntot, pero mahinahon ang team. Sinubukan nilang iskan ulit kung may chip,
Wala pa rin, walang rehistro, walang pangalan sa database, walang kahit anong palatandaan na may naghahanap sa kanya. Totoong iniwan siya, tanging lubid at isang sulat lang ang kasama. Sa kabila ng lahat, hindi ko na nararamdaman ng galit, hindi na gaya ng inakala ko. Kung sino man ang nag-abandona sa kanya, kung ano man ang nagtulak sa kanila sa sandaling yon, hindi nila malalaman kung ano ang iniwan nila. Hindi nila maisip na ang tuta na tinalikuran nila ay siya ring magbabalik ng buhay sa isang tao. Hindi nila alam na sa pagtalikod nila sa kanya, ibinigay nila sa akin ang isang ikalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na muling makaramdam. Gumaling mula sa tahimik na lungkot na dala ko simula nang pumanaw ang nanay ko. Noong weekend, dinala ko si Toby sa parehong parke kung saan ko siya unang nakita. Pero hindi na kami lumapit sa punong yon. May mga lugar na masyadong mabigat. Ayokong balikan niya ang sakit. Sa halip, nanatili kami sa damuhang sinisikatan ng araw, kung saan maririnig ang tawanan ng mga estranghero at banayad ang hangin sa balat. Isang beses siyang humabol ng bola tapos agad bumalik sa akin. Parang nagtatanong, "Andyan ka pa ba?" "Andyan ako at mananatili ako." Pag-uwi, sumiksik siya sa tabi ko sa sofa, ang ulo niya nakapatong sa tuhod ko at huminga siya ng malalim, yung buntong hininga na minahal ko na. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na kumakalog ang katahimikan sa bahay. Buo na ito. Isang umaga ng Martes, binuksan ko ang isang kahon na matagal ko nang hindi ginalaw. Isang kahon ng mga lumang litrato na matagal ko nang ibinaon sa lungkot. Hindi ko kayang silipin simula nang mawala si Mama, pero may kung anong kay Toby na nagpapalambot sa sakit. Parang ang presensya niya ay balsamo sa patuloy na kirot. Humiga siya malapit habang pinagmamasdan ko ang mga lumang sobre at kupas na mga larawan. Paminsan-minsan, itutulak niya ng dahan-dahan ang isang litrato o ipapatong ang ulo niya sa binti ko na para bang alam niyang may pinagdadaanan akong sagrado. Hanggang sa nakita ko ang isang maliit na sobre, may sulat kamay ni Mama sa harap. Sarah, age 10, princess. Napatigil ako, napalunok. Sa loob may larawan ko bilang bata, buhat ang una naming alagang aso. Isang black and tan na tuta ng shepherd na may mga matang pamilyar na pamilyar. Si Princess, siya ang lahat sa akin nung lumalaki ako, ang tagapagpakalma ko, ang tagapagtanggol ko, ang lugar kong ligtas. Nang mawala siya, may bahagi sa akin na tuluyang nagsara. Akala ko hindi ko na muling mabubuksan ang pintong yon. Marahil napahinto ako dahil biglang tumayo si Toby. Lumapit siya, idinampi ang ilong sa larawan sa kamay ko. Tapos, maingat, kinuha niya ito sa bibig, dinala sa kabilang bahagi ng kwarto at mahinang inilapag sa kama. Pagkatapos, umakyat siya at humiga sa mismong pwesto kung saan ako natutulog bilang bata at tumingin lang siya sa akin. Malit na bagay lang pero napakalaki ng pakiramdam. Parang alam niya. Parang sinasabi niya hindi ako si Princess pero narito ako. At marahil ito talaga ang plano mula pa noon. Umupo ako sa tabi niya, binalot kami ng lumang kumot mula sa paanan ng kama at bumulong. Sa palagay ko, ikaw ang itinakdang makahanap sa akin. Ganun lang kami. Walang galaw, magkayakap. Nang gabing yon, hindi ko binuksan ang ilaw, hindi sumagot ng mga mensahe, hindi inayos ang mga damit sa basket. Humiga ako sa sahig sa tabi ni Toby, ang kamay ko nasa dibdib niya, pinakikinggan ng tuloy-tuloy na pagtaas at pagbaba ng hininga niya. Sa pagitan ng sakit at pag-asa, dumulas siyang pumasok sa buhay ko, hindi para palitan ang pagmamahal na nawala, kundi para ipaalala na ang pagmamahal ay naghihintay. Minsan ng maraming taon, minsan sa likod ng puno, minsan tanging isang sulat lang ang kasama. Nang gabing din yon, dumaan ang bagyo, biglaan, malakas, yung klase ng bagyo na yayanig sa bintana at magliliwanag ang langit. Natutulog si Toby malapit sa mga paa ko. Nang kumulog ng unang beses, nagising siya ng bigla.
Tumayo, nanginginig ang buong katawan, nakayuko ang mga tenga, nakatupi ang buntot. Tapos bigla siyang tumakbo. Toby, sigaw ko, agad na tumayo. Nakita ko siyang nakasiksik sa laundry room, nasa masikip na espasyo sa likod ng dryer, nanginginig ng todo na parang pati ang sahig ay umaalog. Lumuhod ako, gumapang papalapit. Ayos lang, bulong ko, ligtas ka na. Ulan lang yan, mahal. Ingay lang. Pero hindi pa siya naniniwala, hindi pa. Mabilis ang mga mata niya, hinahabol ang bawat galaw, hingal ang hininga, parang ang takot ay matagal nang nakakubli at ngayon lang lumabas. At doon ko naintindihan, hindi tungkol sa bagyo ito. Tungkol ito sa nakaraan, sa mga gabing malamig, sa mga lubid na masyadong mahigpit, sa tunog ng mga paang lumalayo. Walang tigil ang bagyo sa labas. Kumulog, humampas ang hangin, parang pilit kumakatok sa bintana. Pero hindi kulog ang kinatatakutan niya, kundi ang alaala, ang pakiramdam na nag-iisa sa gabing gaya nito. Siguro ang taong nang iwan sa kanya ginawa yon sa isang gabing ganito rin, umuulan ng malakas, umiikot ang hangin, walang silungan, walang pamamaalam. Hindi siya takot sa kulog. Takot siyang muling maiwan habang may bagyo. Gumapang ako papalapit sa kanto kung saan siya nakasiksik sa likod ng dryer. Nanginginig siya ng sobra na parang pati pader ay gumagalaw na rin. Niyaakap ko siya, hinila palapit kahit takot pa siya. Narito ako, bulong ko, at hindi ako aalis. Hindi ngayon, hindi kailanman. Nanatili kami ron ng matagal. Patuloy ang bagyo sa labas pero unti-unti kong naramdaman ang paghupa ng kanyang paghinga. Sa bandang huli, bumagsak ang ulo niya sa braso ko at humupa ang panginginig. Nang tuluyan ng lumambot ang ulan, dahan-dahan ko siyang inakay pabalik sa sala. Niyakap ko siya sa ilalim ng kumot sa sofa. Binuksan ko ang maliit na ilaw, binuksan ng kaunti ang bintana para marinig niya ang mahinang patak, pero hindi para katakutan. Gusto kong ipakita sa kanya na lumilipas ang bagyo, na ang ulan hindi laging nangangahulugang may iwanan. Nang gabing yon, nakatulog siya sa dibdib ko. Mainit ang hininga niya sa balat ko. Ang isang paay nakapatong sa braso ko. Parang may hinahawakan siyang ayaw na niyang bitawan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko alam na niya, ito ang tahanan niya, ang buhay niya. At walang hangin, walang nakaraan, walang iniwang sulat ang makakabawi nito sa kanya. Pagsikat ng araw, tumagos sa bintana ang ginintuang liwanag, banayad at malugod. Mahimbing pa rin ang tulog ni Toby. Mabigat sa paraang natutulog lang ang isang asong tunay na ligtas. Hindi ako gumalaw. Nakahiga lang ako roon, ang kamay ko mahinang tumataas at bumababa sa likod niya, pinakikinggan ang mahinahong ritmo ng kanyang paghinga. Kinaya natin, bulong ko. Maya-maya, bumalik kami sa parke, pero hindi sa bukas na damuhan ngayon, sa puno. Hindi ako sigurado kung handa na ako pero alam kong kailangan naming pumunta. Magkasama, naglakad kami ng mabagal, maluwag lang ang pagkakahawak ko sa tali. Nang makarating kami sa lugar, tumigil ako. Nandoon pa rin ang puno, hindi nagbago, luma, tahimik. Umupo si Toby sa tabi ko, walang ingay. Lumuhod ako at inilagay ang isang laminated na kopya ng sulat sa paanan ng puno. Ang parehong sulat na minsang nagpaluha sa akin, pangalan niya ay Toby. Hindi ko na kayang alagaan. Pakiusap, maging mabait, mahilig siya sa tao. Pero ngayon may idinagdag na akong huling linya sa ibaba nito. Nahanap niya ang pamilya niya at siya ay minamahal ng buong puso. Sa pagkakataong ito wala ng luha, hindi na lungkot, kundi kapayapaan. Inamoy ni Toby ang balat ng puno, minsan lang, tapos tumingin siya sa akin. Kumampay ang buntot niya, dahan-dahan may kumpiyansa, parang nagtatanong, tapos na tayo rito. Diba? Ngumiti ako, hinaplos ang balahibo niya. Oo, mahina kong sabi. Tapos na ang kabanatang ito. Naglakad kami pauwi ng mabagal, yung klaseng lakad na ginagawa mo kapag mas magaang na ang dala mo kaysa dati.
Nang gabing yon, sumiksik siya sa tabi ko sa sofa, ang ulo niya nakasandal sa binti ko at bumuntong hininga siya. Yung malalim kontento na buntong hiningang ibinibigay niya kapag tama na ulit ang mundo. At naisip ko kung gaano talaga kakakaiba ang buhay, na ang isang tuta na iniwang mag-isa na may kasamang sulat lang, ang siyang magliligtas sa isang taong hindi alam na kailangan niyang maligtas. Hindi lang si Toby ang nakaligtas, siya ang tumulong sa akin na muling mabuhay. Ang kwento niya, ang kwento namin, ay paalala kung gaano kahalaga ang gawaing pagsagip. Ang pagtanggap sa isang aso ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa pananagutan, sa pagbibigay ng seguridad, ng kaayusan, ng pag-aalaga. Iniwan si Toby na walang-wala, pero hindi doon nagtapos ang lahat. Doon pa lang nagsimula, ipinakita niya sa akin na ang paggaling ay bihirang dumating ng maingay, dumadating ito sa katahimikan, sa pagtitig, sa tiwalang unti-unting nabubuo, bawat hinga, bawat sandali. Minsan, ang mga inililigtas natin, sila ang nagliligtas sa atin. Ngayon, napakaraming aso tulad ni Toby, naghihintay sa likod ng mga dingding ng shelter, nakatali sa bakod, iniiwan sa pintuan, naghihintay na may makakita sa kanila na may huminto, magmalasakit, magsabing, mahalaga ka. Kung naantig ka ng kwentong ito, ibahagi mo ito. Bawat pag-click, bawat panonood, bawat tinig, tumutulong sa isang hayop na makalapit pa sa tahanan, maging tinig nila, maging pag-asa nila.